An pamilya, mahalaga, dapat salang atamanon ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Diyos maray na hapon po mga kausapang pamilya. Kumusta tabian sa tuya pong aldaw? Mainit-init po sa luwas. Ano po? Pero igwa man pong paros-paros. Ayan. So, nakatutok po kita digdi sa DCGB AM, asin sa DCGB News Online, sa DCGB YouTube channel, asin sa DCGB Live App. Kumusta tabian sa tuyang hapon? Nasa importanteng lakaw man po ngayon si Mampita. Kaya on behalf of Mampita, Diyos maray na hapon po mga kausapang pamilya. Ini naman po ang sa indong hapunan na programa po sa DCGB Mondays, Tuesdays, and Thursdays na sa indo pong pigpapadaba dahil kita po kabos miyembro kisarong pamilya. Kumusta tabi di pa man po nag-aragrangay sa di pa man po kita nagkaka-stiff neck po na kada po kita maagi po sa gasoline station sige ta pong tangad kung guro na naman po so pigtaas po na presyo kan gasolina. Sa mga regular listeners na po and viewers, sina Sir King Reginaldo, Sir Jude Andres sa Bunker 1, Legazpi City, kay Sir Bert Lucinario sa Daraga Albay, sa Satuya pong mga kasabay po dyan sa Neo Catechumenal Way Community sa Daraga, dyan sa maray na hapon man po. Ayan, so sabi ko nga po nag-aragrangay na kita kang presyo kan mga barakalon dahil sa pagtaas po kan presyo kang gasolina. Kaya ngayon na hapon po ang Satuya pong topic, iyo po ang pamilyang mulat, pagtuturo ng tamang pagpili ng leader sa komunidad. Pag may mga arog baga po kayo ni mga krisis na sige ta pong barasulan po ang ilo ta pong pigbabasol sa mga leader ta po. Pero dahil ta po naisip na kita palan ang nagpili kayo ni mga leader pong ini. Lalo na po na ngayon naman pong November po ito, magkakaigwa na naman po ki-election po So, tatawan na naman po kita ki-pribilehiyo na kita ang magboto kang sa mga nahihiling tang mga kandidato po na karapat dapat. Kaya nasa satuya po nagpupuon kung nata po kita igwa kimaray o bako maray na leader dahil sa satuya pong pagpili. Kaya ngayon na hapon po, ko lang onra po na kaiba ta po ngayon ang saro po sa mga katikista kan Neo Catechumenal Way Community. Dati po siyang naging empleyado kang DTI. So ladies and gentlemen, please welcome Engineer Ramon Orticio. Diyos maray na hapon, tabi Engineer Mon. Diyos maray na hapon, Ma'am Bert. Maray na hapon mo yan. Mainit-init. Kumusta tabi Engineer Mon ang sa imong pag Doro Drive na mataas na po so gasolina? Ano na po ang pigibot ang mga paagi? Siyempre, dapat ma-ekonomiya na kita. As in, kung i-compara mo ang presyo kanakaagi, magsirit na halos doble, siguro triple na sa maabot na mga semana kundi ini mapundo. As in, dako lang bawas ini sa budget na naluwas kung ang budget mo nabawasan ki mga 50% nadumana sana sa paandar kan sa imong auto. Yun ang gad po, tabi Engineer Mon. Ako nga po, igwa po akong event kasi sa aldaw sa Ligaw. Dahil na po ako nagdarang auto. Na lang ako commute. 75 lang. Remember, sa diesel kita pigoro runan diesel, yung pinangkalangkaw. Ang kada kilometro mo niyan, siguro yesterday, mga nasa 150. As in, madalagan ka, maray na ang dalagan na 12 kilometers. Per liter. So, ang kamalig ka sana, mga 15 kilometers yan, di more than 1 liter. 175 na, o 150 na ang babayadan mo. Samantalang kung pamasahe ka sa jeep, 30 pesos. Ayan po. So, pero inapot ko nga yan ang driver, sa kunwari hindi kaya ho. Sabi nila day may aram, pero siguro day na kami matagal ng sarong bulan pa. Iyo po.
O yan, watching po si Ma'am Pita. Diyos maray na hapon po, Ma'am Pita. Thank you for watching and supporting. Ayan. Ito nga ni Pading sarong kasabay ko man po dyan sa Kagsawa Content Creators. Si Mr. Nebre, sarong man po siyang driver ki jeep. Nguya nagatinda na lang ki ice drop. Ta, mas dakol pa da siyang nauuling dilin siya kaysa magparabiyahe po siya maghapon na pati nga ni baga pa di apektado man itong sa mga nagluluwas baga pa di ta kulang na ang mauubos man ang kwarta ni daka pamasahing do pareho pa man ang presyo pa lang kang pamasahe pero sa mga barakalon pala Siguro ang solusyon tamang polisiya sa enerhiya. Yan. Kaya ayun po ang inot kong hapot sa imo padi. Engineer Mon, nata importante na sa pamilya maturuan kang tamang pagpili kan mga leader. Okay, siguro sa aram niya to na kung ang pamilya niya to matatag, mari ang padalagan, an makamuklat kita na kumbaga ang mga aki nakakatangad kimaray na ama ina mga leader. Mga leader yan. Kaya pag nagmarayan pamilya sa pamamayo kan magurang, sa dilyadato kan magurang, ang mga aki, pagdakula nila, mapili mang kimaray na mamamayo sa banwaan na araw kan sa inang ama ina. So, iyan ang basic. Kaya dahil nanggad ang kimagibo na dahil sa inda nanggad pinatangad kan ama ninda, magurang ninda. Yan ang pagpili kay leader. Nagpuon sa pamilya, nahiling. Kaya importante ang role kan mga magurang na ipamuklat sa tamang disposisyon ang sa indang mga aki. Araw kan pagpadakula ninda. Kung nahiling kan mga aki, matalion bagan mga aki. Yan. Na ang magurang ninda iba man ng direksyon, lalo na sa paagi, pinapaurog ang kwarta kisa maray na direksyon kim pagkabuhay. Lalo na ang magurang na dahil napapasabot kung ano ang kahalagang kang prinsipyo sa buhay, kang espiritual na aspeto kang buhay. Lampas sa laman, mawawara talaga ang direksyon kang aki. Kaya sa pamilya pa sana, importante ang diderato kan magurang. Tanganing, ang mga aki, kita makapili man, kita mang leader. Kasi kung ano pa di ang natangadan kan aki, kung mareman so pagiging leader kan magurang, ay man hahanapon ninda kan mga leader sa luwas. Baka questionon pa ninda, ay so pag-training sa mga kamagurang, araw ka ini nata, kamo bako araw ka ini, bako diretso ang sa indong pagiging leader. Ano pa di? Muda, ni never sa maray na pamilya nagsusuhol ang magurang sa aki. As in, pinapahiling niya ang kahalagang kan maray na trabaho na nagre-resulta sa maray na pagkabuhay. Kaya never ang tultol na aki o sarong adultong tao na nagtalubo sa maray na liderato kan magurang magpatol sa mga paipit. Suhol bagay yan. Apisar na kasala niya, sabi sa Biblia, sa Deuteronomy tapos sa Exodus na kasala na mag-akseptar ng suhol para maka-impluensya kung ano man nasa pang sadiring interes. Kasi na mag-akseptar ka yan. Yan, dahil kikipuong kan maray nakita, dahil man yan nailing sa magurang nila. Iba ang epekto kang mga suhol. Nagbubungan ng bakong maray na pag manihar kisarong arong o isarong banwaan o gobyerno. Saan mga nagmamanihar na nagsuhol, primero, nagastos yan. Saan hindi yan babawiong? Siyempre, makaisip, bako na ang mamaray na isip. So, makatabang, kundi paano makabawi? Makabawi na. So, mareparo mo man na sa kaaloyan kang kakasuhol, mareparo mo si sa'yo nagrayaman. Ang mga pigsuhulan, ang mga botante, mas lalo na mumubre. O si sa'yo nagyaman. Kamu makapagsabi, mahiling nindo. So, impes na kutaan na ining mga ang suhol, baga, ali man sanahan sa buwis. Kung nagkapital man so kandidato na nanggana, babawiun yan sa buwis.
Saan man yan mabawi? Sa kwarta sa gobyerno, alis sa buwis. Maski inutangan yan, hali sa ibang nasyon, ang bababayad ka ng buwis kang tao. Buwis mong girarayan kang tao. So, yan, babaw yun mong girarayan kang kandidato sa buwis. As in, dahil nakakaisip na maray na mga proyekto para ang tao mag-asenso. Buda ang siring man kan banwaan. Taan maray na banwaan, pamliderato, mailing mo ng mga tao, asensado. Siring kang banwaan. Deng dakol na advertisement, mailing mo ang tao. Maray ang pagkabuhay. Dahil kayo po ang pagparapila dyan sa mag-agad ng tabang sa gobyerno. Tamaray ang pagkabuhay niya. Ang matatagan sa iyang sweldo dahil kan mga industriya ang pigtugdok, patabang kang gobyerno sa pagpaharong, pagkakan, pagubing, medical na pangaipo, edukasyon kang pamilya. Matatagsin. Dahil kayo po ang magpara abroad. Siguro, naramdaman niya to Vietnam. 1980s, dapa bagay yan, naghal sa irarom yan kandaga, nag-restar. Garo yan mga kino, tabik sa kalag. Naglilikay sa bumbakan mga kalaban na nasyon. Duwang nasyon ang inagyan ng gera. Ang France, tapos ang Amerika sa Vietnam Wars. So, yan, dahil sila nag-reskwela, kang 1980s, baray mayaman pa ang Legazpi, tapos Albay. Pero yung alaga dilingo niya, pagkatapos kay 40-50 taon, nagbabakal na kitang bagas, nagbabakal pa kitang auto sa inda, na ang binfast bagas sa diring gibo yan. Bako ang gibo kan ali sa Japan o sa na lugar, kundi sa diring gibo na yan. Binfast, gigibo na yung taxi sa Manila. So natakita na pa siring. Ano so nangyari? Pero sarong na nakapagsabi, sarong pag-research, kadak lang ka di sa Pilipinas, itong lugar, ang mga natural na yaman, tapos sabihin ng natural and human resources, pagpaparapaluwas. Dahil proseso. Kaya sa kaloy na panahon kang kakapaluwas, dahil na nakakaukod sa Pilipino, magibo, puros na napalaka. So, nangyari, net importing country kita. Puros, kaya baga puros small, puros paluwas ang kwarta. Dahil processing, dahil production na magtatao ng matatag na industriya. Halimbawa, kaya ito, kita nag-export na kita television, mga appliances na radio well. Nabicolano ang tagsadiri si Domingo Guevara, Aling Iriga. Pero na nangyari, imbis na suportahan, nawara. Dahil pa lamang yan ng mga Samsung, Gold, ano yan, mga TV Code Star, unya nagsulputan sa mga China, dahil pa lamang yan. Ikaw ang nagkatang radio well, tapi export na ko ta. May TV, may aircon, may refrigerator, radio well. Ayan, yun yan ang epekto. Nakanday na kita nagpo-proseso, paroro ng paroro. Lagi na kita ang net importer. Kaya pag export-import, permi kita deficit, permi kitang nadadarahan. Kaya ito na maluya na sa ekonomiya, pig-export na mga tao, OFW. Oo, nakakadilin siya ka sa luwas, may kwarta kita. Pero remember, second class to third class citizen ka. Kung duman ka sa Dubai, mailing mo ang DSW duman, tatugan kung naging DSW. Yan ang head sa Dubai, tapos sa Lebanon kayo dito. Grabe, sa Rusimana, grabe ang mga case ng mga problema sa rape, medyo nawawara na ng isip. Ang problema lalo na sa mga domestic helpers. Makaira kang Pilipino. So, nahiling ta kung ang leader ta may pagmakulog, araw kan mga leaders kan mga ibang nasyon nakataraning ta, Vietnam, Singapore, South Korea, ang Seoul, squatter man yan kang 1970s. Pero ilang niya. Oo, magayon na. Si Lee Kuan Yew, nagpadaraman siyang mga overseas workers. Pero nag-iribi sarong Koreano nagsurat, nag-iribi mga Koreano kada bisita ngayon duman sa Hong Kong, kung sino lugar na may mga Koreano, South Koreans. Nag-iribi ngayon Lee Kuan Yew, sabihin nila, no, arin man kita mag-asenso. Si corrupt man kayo itong gobyerno ninda, pero sa pagmakulog kang ni Lee Kuan Yew sa mga tao, tayo ang presidente, sabi niya, sige, 2 years, sabi din 2 years, tawan nila kung 2 years, papakirayon ko ang Korea. Ang mga corrupt dyan, maganda na ka mo. Taaliyon ta ka mo, papapreso ka mo. Pabibitay ka mo. Within 2 years, ginibo niya.
Sabi niya, dahil sundang kwarta, sabi niya sa mga Koreano, sa iba-ibang nasyon na nagkaralat man kayo ito. Taya ka mo kung may tataya nindo. Tadudubliyon ko yan, dudubliyon mo yan pag nakaahong kita. Yung mananggad, nagtayang sing-sing, relo. So anong kwarta? So mga overseas workers nila, pati sa tawa sa Korea, talagang pinatunayan kan mga Koreano, kaya nilang magbago. Pero kita, hindi sana. Inuwarin daw kita, na paano nahiling ko sa pamilya, dapat talaga yaon dyan na dahil pwedeng pagpaagi yun yan na sabi yun na paipit na yan. Tayo yan ang primerong level kang korupsyon na minaparuro kang sosyedad. Hindi lang narireparo ta mga maugmaon, tawang kang 10,000, 20,000, 100,000, tadakulong ka mo o sa DTI. Ako man sa kung ano pa man, kundi naglawa ko sa DTI, handicrafts. Nag-retire ako, handicrafts mang kiraray. Science industry, mga taoning mga maray na pagtrabaho, matatag. Bako sa mga produkto na sabi nga ni, you can do without. Maski dahil yan, pwede man. Pero mga industriya, malo na mga sa pharmaceuticals, ang dakulong kitang pwedeng pagkuhaning bulong dahil ang Pilipinas per square meter, grabing bioorganism ang nabubuhay. So, pwedeng pagkuhaning mga bulong. So, siguro kung makapili kitang maray na leader na may bisyon na mag-asenso ang gabos para sa karayan kang kagabsan, ma-asenso ang Pilipinas, tamayaman ang Pilipinas. Sa iba nga ning lugar, sabi sa iba, sa ibabaw, dayong mata naman, sa raro may bulawan. Kita mata naman muna sa ibabaw kandaga, sa raro may bulawan pa. Kaya nailing ko, garo binusong kita. Takita na bagang pinakalang ka sa mundo na krudo. Nata siring. Siring ini ang pigailing kong sa kuya sana na sarong aspeto kang pamilya na importante na magsadyos kita para makakuha kita ng tamang paghatid-hatid. Sa tamang makapili kita, tamang leader, araw kang pagpili ng Diyos ng mga leaders na nagdara sa pag-asenso kan Israel. So, ini sa kuya muna, siguro, Bert. Sa nabanggit mo man ito pa so pagpili baga kan Diyos kan mga naging leaders po sa among the Israelites po halimbawa si David saro po siya Saro sa mga pinili ng Diyos. Ano mga characteristics ka ito pa na kaitong so pigpipili kang kagurangnan para maging mga leaders kan banwaan? Saro sa mga characteristics sa mga pili niyang leader. Dahil ni midbid. Bako mayaman. Bako poderoso. Bako makusog. Pigpili niya si David sarong simpleng tao para mga hunter. Ang gamit niya baga so lastiko sana. Mantala nga ning mga leader kan sa iwong nakalaban, darakulaon na tao, mga Palestine, lalo na si Goliath. So, simple. Ang Diyos, sabi niya baga na papasupog niya ang mga poderoso sa paay kay ning simpleng tao. So, kaya, kung susundon tayo yan, magpili kita, bako sa mga popular, kundi sa tatao. Sa tatao. So, may pagmakulog sa kapwa-tao. Bako sumakwarta. Bako ito tinawang kitang kwarta. Tadi man yan matagal kakatao sa to. Sa inyan makuha. Sa tuya masanang buwis. Masabi nga iba, dahil mo niya kung nagbayad buwis, kaniguan. Pag nagbakal ka dyan, 12% na pirmi ang buwis dyan. May trabaho ko dahil magsakay ka sa auto, may buwis yan. Maski sa ka may buwis na pagdidilin siyan, pag ninegosyo yan, may buwis yan. Kaya, saan tandaan ta? Magsa Diyos kita, nakaning tawang kita ng tamang direksyon. Diyan, taday man pag isasayamaan ka ng Diyos kung mag-agad kang maray na kaisipan. Yeah. Kaya baga, disay man nga ang taong tatawang kan Diyos kanina agad niya. Kaso, ang piga-agad ta baga, salamat.
Pigagad ta material, mga kung kwarta, kung ano-ano mga material na. Yan baga, pitao yan ni kan demonyo kay Kristo. Ano, kung nagkaaging simana, naroon naman mo. Tao ko na yan, gabos na kayamanan sa imo, sambaon mo sa nako. Kaya siguro na sala kita ko ng pigagad na kayamanan. Sa demonyo yan pigagad, bago sa Diyos. Kaya, kung sa demonyo yan pigagad, garo man na sana, pinabakal mo na so, kalag mo sa demonyo. Kaya dahil ka na maiisip ni karayan, tapos naka, sa demonyo ka na. Kaya, yan ang nailinggong sarong direksyon na bago ta. Tanganing mapakiray kita bilang pagkatao, pamilya, pagtaraning, asin banwaan. Hindi kita padara sa mga suhol. Tayo, grabe ang epekto kaya yan. Namamatayan ta na. Imbis na makaisip kimaray na direksyon, dahil na, puro sa napaluwas ang kwarta. May rason. Kung ilingon mo sa AI, may tulong rason ba ka dyan? May 4 na rason. Nata naglagsirit so langkaw kang nin krudo. Kita ang pinakalangkaw sa mundo. Na kung saan 86 o 200% magpuong ka sikad sa presyo. Ang primero, sabi duman, sabi yung tanaso, war, sabi dyan is. May tulo pa. Ikadua, so imported na item, ang crudo, petroleum products, kaya mahal yan. Agi pa yan pirang milya transportation. Ikatulo, alangkawon ng tax ta. Alangkawon ng tax ta. Ikaapat, deregulated na kita. Dahil nawara so foothold kang gobyerno, kang tao sa presyo. Pero kung ilingon mo, itong tulukuta na, pwede madepensa nito, takaputa ito. Alam mo yan baga, igwa na nadaog ko nga ni kasabago. Igwa dyan naggigibo na mga alternative na mga fuel sources. Alternative yan. Dahil pa kita na buhay, yaw na yan dyan. Ikaw nga ni katong coco diesel na dahil man pag-intindi. Na biofuels to. Kung tol-tol sa gobyerno ta, sa leaders ta, kaya ito pa, nadisipensa na yan. Aram nang mangyayari yan. Imported nga ni. Kaya kung dyan pa sa nagkukurupot-kupot, very reactive kita Bako kita proactive. Naluyo na ba yan? Kung kaya ito papagiribo na yan, dahil kita nagtirios. Maray ang leadership, importante yun. Maray ang direksyon. Dahil kita makatatawang kita ng maray na discernment na makapili kay mga leader na maka-Diyos. Na may pagmalasakit sa Diyos. Bako sumakabulsa. Bako yan ang isipunta. Taan mga karakteristik ng mga leaders na mapangsadiri. Kadaklan, marayang gibo. Mayroong primero, pakitang gilas waya. Marayang gibo. Hindi mo nyo baga, bako man sa pagkuang kitawo, kundi hindi mo nyo baga, minatintar, perming magayon. Paano ka man matintaran na guwapo, magayon, may postura, may kwarta, pero marayon baga hindi mo nyo. Matintar man niya ding kwarta. Hindi man matintar. Paano ka man matintaran niya? Mas matalyan hindi mo nyo sa tao. So, remember, yan ang kwenta. Kung gusto tang maprotektaran ng satuyang pamilya, o magpili ka ito kimaray na leader. Tama sabi kita, hindi man niya ako dyan yung apektado. Ano? Hindi ka mabot na panahon, apektado ka na. Yan lang ka kang yan na sirit kang crudo. Apektado ka na baga. Mako. Kaya, dahil man pwedeng pirmi na sana kita pakaang-kaang. Taang sabi nga ni kasarong leader, ang freedom kitawo, bako yan libre. Papat babantayan mo yan. Takunday, ang gobyerno, kukwaon yan sa imo. Lalo na kung ng leader kang gobyerno, iba ang kaisipan. Kaya magmangno ka dahil kita pwede tamiling. Bala na nga si Mayor. Kaya dahil ilingon ta sa ibang lugar, sa Manhattan, so sa US, mailing mo, simpleng munisipyo, syudad, pag nag-meeting, kasarabay ang tao. Online, face-to-face, kung anong media, nag-deribate yan.
pag may meeting, lalo na nga manungod sa basura. Dahil nagkagabos yan, nag-aartindir online o anong media dyan. Babos yan mga komentaryo. Kaya nakukuha ang tamang pagi. Bako tago. Iyan ang saro sa karakteristik na makusog na demokrasya. Ang middle class makusog. Yan sabi ni Lee Kuan Yew. Pero kung middle class maluya, iba ang paagihan gobyerno. So, yan, magmangno kita kan sa tuyang diretso. Tabako yan, forever na libre. Luway-luway yan na sa mga iba ang kaisipan. Buda sa mga taong nag-influence sa mga politiko. Pwedeng kuha niyan sa tuya at their own advantage, at the expense of the people. Yan ang saro sa nailing kung nangyayari sa mundo. Kaya, mag-ingat kita. Napaguna ta, pirming happy days lang. Bako yan siringkan ang pagpadalagan kang gobyerno. Kaya kung sisiman po ang leader na pigkakaakta dyan, nagpupuon po iyan sa satuya. Correct. Nagpupuon po yan sa satuya. Tama ka dyan, Bert. Satuya yan, ma'am. Bara po kitang ibang babasulon kundi ang sadirita. Kaya mabalik po kita pagkatapos ni magkapirang pagirumdom sa satuya pong paghururon ngunya na hapon. Kay iba po si Engineer Mon Orticio, pamilyang mulat, pagtuturo ng tamang pagpili ng leader sa komunidad. Ang oras po niya to, 2:30. An oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Alam nyo bang may Liver Aid Pro? Liver Aid pero Pro, Silimarina, multivitamins pa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Silimarine plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarine, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Noong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Noong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado nga papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Kung siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Hanap mo ba'y kapeng masarap na healthy pa? Ipinakikilala Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Nagtataglay na bisat galing ng The Horsetail Extract, pampaganda ng buhok, green tea, pampababa ng blood pressure, ashitaba for good digestion, turmeric at iba pa. Sugar-free, stevia ang pampatamis nito. Kaya sa susunod na paghigop ng kape, dapat Dr. M's 36-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang Dr. M's 36-in-1 Herbal ay mabibili sa lahat ng butika, supermarket, grocery sa inyong lugar. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagdadangog kamo sa programang Usapang Pamilya, digdi sa DZGB. Ayan, nagbabalik po ang Usapang Pamilya. Kay bahanta po si Engineer Mon Orticio, saro po sa mga katekista niya mo sa Neo Catechumenal Way Community. So, pinaghururunan ta po ngayon na hapon, pamilyang mulat, pagtuturo ng tamang pagpili ng leader sa komunidad. Very timely po ini sa satuwi pong namamatean po ngayon na panahonin krisis dahil po sa pagtaas kang presyo kang petrolyo. Sunod-sunod na po ito. Sunod na po itong mga barakalon, as in iba pong mga sa services. So, nagbabalik po kami ni Engineer Mon. Next question ko, Engineer Mon. So, ito baga pong
So importante po itong tamang pagpili kay mga leader. Mga leader na sabi ko nga kay engineer mo na igwang plan A, plan B, plan C, plan hanggang Z pa nga ni iyang kumatibay po ang satuyang leader. Ang saro po ngayon na iling ko pong pigigibo po kang satuya pong mga leader. Ta ito nga ni pigasabi po ni engineer mo na bribery pag election. Gari maski ba ko election engineer mo, gari nagkakaigwa din kay gari bribery na din itong gari pigpatangad mo na lang ang mga taong nagtatao ka kung pirang halaganin kwarta. Usually mga goods baga. Tapos kaiba si politiko sa pagdistribute. Gari nasamantalang iyan hali man sa naayan sa tao, hali man lang yan sa mga buwis. Ano pa di? Ang siring na paagi, sabi mo nga ni sa pag-ulay-ulay na ang US baga welfare state. Pero yan na welfare state in US, ang kwarta dyan, supported dyan kan industry. Ako lang mga industry nila yan. Apple, yan ang mga IT companies, manufacturing companies, big three companies sa auto. Yan ang kabus. Kaya may kasi nakikikuha ang kikwarta sali sa mga buwis dyan. 3,000 as a welfare state. Kundi kang trabaho. Pero back up yan kay industry, nagsusuporta. Ang nagdadyaran, so halos maluya na or nabigla na kadiferensya may economic shock na iapod. Tangan ni makabuhat kirare, makabalik sa mainstream kan mga working class. Pero kita, dahil mang ki-industry na nag-back up, mga yan, mga ayuda, nasabi nga ni Kampadi, garo nawawa na ng dignidad ng tao, tanang pipirila, mainit. Garo, bako na ang welfare state yan, bako man kata welfare state. Ako sana, I'm not wrong, garo mendikan na yan. Mendikan si state yan. Na, bigam, ani mga ni, sabi, Pera de los Buenos, mga corrupt na ibang kwan dyan, pusyales, pang-paepal na. Ano ba, may pa-ibi-ibi pa. Pero, pagka makahirak sa mga pobre, sambantalang ang mansyon niya, grabe. Nataday yan makakaibang trabaho. Kung may tultul yan na trabaho, dayan mapila dyan. Ang kay Puanta, industriya, na mag-set up kitrabaho para sa mga tao, pang-matagalan, sabi ko panggasto sa pag-ubing, pang-eskwela, pang-harong, pagkakan, medical na mga pangaipo, pang-matagalan. Bako na kay Puan pang magpara abroad, tangani sa nang makakuha ang kwarta, maski nga ni duman sa lugar na ito, nagtitius man sila. Tapos, second class, third class citizen pa. Lalo na sa Middle East, na iarabuson mga trabador, lalo na kapabayan. So, iyan ang sarong punto na ining magmaang kita sa mga politikong igwakit tamang direksyon. Tayo ang piliunta. May plano, sabi mo nga ni plan A, plan B. Mga kandidato din plano. Basta sa nadara kita kan mga padagka, laro na kan paipit. Ano mangyayari sa tuya? Ano magigibo ka yan pag may crisis na? So, sabi nga ni industriya, ako sana, sa kuyan simpleng pagkaisip kung tama man ini. O yan bagay, ikaw katang airport dyan na luma, na dahil mapiyagamit. Ano daw kung kaganyang sarong industriya, lalo nga nahiling ko, light industries, metal and iron. Gabos ng mga metal crops, Salbay, sa Ligaspi, dyan. Pati na so rolling, yan baga sa Santo Domingo, may rolling factory dyan kay mga yero. Mag-invite pa kay mga related sa metal craft, rolling and forming. So, ang Ligaspi baga, nasa sentro kang Pilipinas. So, pwede kita mag-distribute kay metals o angle bars, steel bars, aluminum, o in so many directions, east, west, north, south. Nasa tao ang Ligaspi, ang Bicol region. Ikaw kitang dagat, may airport kita. So, yan na airport yan, na luma. Kaagan mo kay mga opisina, bodega, factory, shelters, na kung saan
kakagan mo yan kikurenting ababasa na ang baya dahil na direct tapping sa Napocor, ayaw dyan ang internet, ayaw ng tubig, ayaw ng Luis ready na kabos. So madyaran ang mga negosyante, aaliyon muna sa mga Legazpi, halos nakaka-traffic na sa Legazpi. O eyesore na sa mga lugar. So ikag mo yan kabos, maray na. So napaka zone, tapos planning, kan lugar. Madyan ang kabos ng mga in-need kang metals and iron, lalo na sa construction, sa automotive, sa housing. So, takol dyan ang madyan. So, magkaka-employ ng dakol. Tapos, tawanan mga taga Legazpi Albay ki priority sa pag-empleyo. Sa manufacturing tapos production industry, per square meter, mas alangkawang kita kaysa sa agriculture or service sector. Tapos, makusugan service sector, tayo kwa industry. Sa palibot kayan, makarag naman ki mga service shops. Yaon dyan ang personal care, yaon dyan ang grocery, mga regional distribution. Siri man kan ang supply chain ng industriya, mag-grow. So, dyan mismo sa airport. Kaya, pigiling ko, saro yan sa mga nailing kong bakanting lugar na unproductive, pero pwedeng gamiton. Kaya, dahil kadakol ka mga dakol na kwarta dyan na kay Puwanta, dati nang igawang lugar, ma-set up ka na sa mga structures na di nga mag-2-story yan, mga structures. So, kaya po lang kiplano yan. Kung kukwaon, kung seryosoon kang maliderato. Kaya importante po itong ang pagpipilion din na leader. So, igabagang foresight. Foresight. Foresight, May knowledge sa development. Kaya lang po ang kita, ang pagpipili ka mga Pilipino, artista. Nadadara kita kasi pag siring na kayan ang magigibong kaya. Aron na ilang tanong masana nangyayari niya. So, kung popularity, beauty contest, naman kinda. Pero kung manungod sa pagbanihar kisarong pagkabuhay kan tao, ang gobyerno, pagkabuhay kan tao yan. Government of the people, for the people, and by the people. Sa tao yan. Kung pipiliin mo dyan, beauty queen, o Mr. Universe, anong mga lumas ka? Management kang development, kan sarong lugar. So, na-experience yan na kami nabuhay 1960s, nailing mi sa pagkabuhay sa ito, sagot nyo niyan. Kaya dako lang na diferensya. Sabi ko nga sa Bago, nabuhay kami na kung sa nailing mi mas mayam pa ang Legazpi o Albay kaysa sa Vietnam o South Korea. Napaw, no? Nataas ang mga leader rin na nakagibong nakisiring kan. May Hyundai, may Kia, ang South Korea. May Binfast na ang Vietnam. Naaraman ko na ang bagong niya na auto kang kagsawa. Sabi na ang kapartner dyan, nagibo kang mga interiors kaya, Vietnamese. Magkayo na ba nga, nailing mo sa pagsawang niya, nakalunod ka dumaan. Na igwa na stretch ka talaga, huwag garo, cubicle na may igdaan ka. So, ang Singapore, kumbaga sa tuyang niya, Legazpi yan, matibo ang Singapore, backwater yan. Na mabata-bata. Inabuan nga niyan kan Malaysia. Ura mang resources. Mga maribo kung pa, iba-ibang ethnicity dyan. May Malaysia, may Malay, may Indian, may Chinese. Sige pang iriwar sa politics, tapos sa reliyon. Kaya, maribo ko, magapo, matibo. Dahing resources. Kaya inabuan kan Malaysia. Dating party bagayan kan Malaysia. Kaya napaibi si Lee Kuan Yew. Pero sabi ni Lee Kuan Yew, mapakiray kita. Saro sa mga
ni ginevelop din ang port. Tayo ang saro sa rallying point kan development nila ang port. Sa port ko yan sa Singapore, yung kapaso na sa daong, sa day ka pa yung kapaso sa dagat, piga-transact ng business kung ano ang mga laog kan sa imong barko. Pag-abot kan sa pier, maluwas ka na sana. Gabos na papilis, tapos na, kabayad ka na. Dahil ka na dyan may standby, diretso ka na sa diyuton man sa ng Singapore, pagpakagan mo, pagka magagamit mo dyan. Diretso man sana, diretso na yan. Nakula pa nga na yung Luzon sa Singapore. Pero nag-asenso sinda. Kita garo baga naturog kita sa pansitan. Ang mga dati kitang urigwaon, marumayaman, tapos bilugang mundo sabi, nasa taas kaya ngunya, nasa baba ka na. Mapagal, kung day ka na nagkakaahon dyan. Kaya, kung marayang sa tong leader, kaya minsan baga, dakol na blada sa mga leader ta, bako masapagkonsayin na. Pero, kumpara mo sa leader kan mga taong mga nasyon na yan, Thailand, Malaysia, Singapore, Vietnam, nalos wala man ang kaito sa tuya. Nabot ko pa nga ni 1980s. Nag-graduate kaming yan na college sa engineering. Dapang-dapa ang Vietnam. O talata na pasiring. Dahil sila nagpare-reckless, mga maluyang magdebate. Dahil dakol na mga kitang gilas. Natasirin sila ka, uminasinso. Sagod mo niyan. Mailing mo ang presyo, sabi kayo itong mga itineranta sa catechumenate sa Vietnam. Pirang taon sila, 3 taon, 5 taon. Ang kido niya kung bagas duman, tad duman sila nag-star mga kaperang taon. Ning 10 pesos. Ang kurente per kilowatt hour, 3. Iwa nga duman ki 25,000, karoon ka na milyonaryo. Sumarayo ng pagkabuhay kang Vietnamese. O ngunya, nagralangkaw so crudo. Sabi ng crudo, tayo pinakaalangkaw sa tuya. Sa inda pera. Na-monitor ko, 75 pesos sa inda. Parehas man sa China. Kita times 2. Hindi pa din so kumahiling mo baga dyan so sa pico paskil na presyo. So rubra na sa screen. Sabi nung DOE na inapot na talang kawong kita ang sa tuyang presyo. Sabi niya, bako man niya alang kawon, pakinalang kaw, takwan niya kita. So, porsyento bansa na. Vulnerable sana kita. Naapektuhan kita. Anong gusto sabihin kaya na vulnerable kita? Sabi yun vulnerable ta, baba ang economic base ta, alang kawon sa presyo ta. Kung ikumpara ka sa Singapore, mas alang kawan Singapore sa presyo, pero kaya ninda i-absorb dahil nakalaon ng income ninda. Ang economic base ninda, alang kaw. Kaya maski magtapok sindang siring-siring kayo ng kwarta, alam mo, kaya ninda yan. Bako yan sa inda makulog sa bulsa. Kaya ang sabi ninda na vulnerable kita dahil ta pobre. Ang per capita income ta, babaon, alang kaon ng presyo. Una ta nagkikitang pobre. Dahil tapag sabihin na pobre ang Pilipinas pa. Makasupog sa Vietnam. Kung kawaronan mo nasampang kay Vietnamese, dahil pagka mo nagtiyos na arog sa mo. Nag-i-restart kami sa irarom kandaga, nagarom mga kinop. Kamu dahil man kamong ka naka-experience yan. Pirang taon nindang sinaparayan. Pirang taon, Vietnam War. Nagpuon sa French, sa indang mga colonizer, French, tapos linawag naman kan Amerika. Tinios ninda. Pero pinrug ninda, silently and humbly, they were among the rich and wealthy nations and great nations among the world. Ining Vietnam. Kaya, siguro, kita, magdawang isip kita, punon ta sa pamilya. Punon sa pamilya. Diyan nagpupo ng gabos. Tapos magpili din kita padiki leader na katao mag-encourage sa mga tao sa komunidad na magsikap, maghanap buhay, suday nagpaparaasa sa nabaga. Correct. Yan ang bako na sinda na pirmi ang bida ta, sinda nagtatao. Pero ali man sana sa kwarta kan tao. Kaya dahil kita kaya yan.
Ang aputunta, ano ang plano mo sa tatong lugar sa masunod na 5 taon para mag-asenso ang tao? Yan. No. Na ang satuyang level, dahil na kita magpara-abroad. Yan anong plano mo? Ayan, yan nga. Yan. Pag sabi mo pa din na pagpara abroad, ang Pilipinas bagad, bako lang rich in natural resources, kundi pati sa mga human, apod ka pa din sa mga taong, sa mga mga nurses, mga nyaon nagkatarabahong iba-ibang profesyon sa ibang bansa, mayaman man kita dyan. Kaya sayang na napapaduman sinda sa ibang bansa, imbis na digdi sa tuya. Kung magayon po ko ang industriya digdi day nakaipuhan magparaharali, ano pa di? Ang nailing ko, bako sa nasayang, garo, kabubusong, sabi yun, kabubusong, nayaon na sa nasay mo, inula mo, kakaunan mo na kuta na, sa kagarapalanta, nagkaurula, yan kabubusong, yan ang Kabubusong is kabubusong talaga. So mga maraitang inbensyon na day pigkaintindi aloy nang kukudisil yan pagpupus anong gigibuta kan mga leader dakulong kaya ki mga lobbyista digdi sa Pilipinas nadadaran mga leader takan mga lobby ninda samantalang iyang kuta na para sa gabos na tao yan kan para gabos na Pilipino ang kuta na day nagtitios mo niyan tadakulong kitang yan na new. Actually, namumundo ako pa rin pangaba. Naglalakaw po ako, lalo naglakaw-lakaw ako sa sentro ng Daraga. May mga makilimos. Pero itong isipon mo, na igwa kitang mga politikong nagparaburol sa bilyon pa. So, gari bako balanse po, ano? Bako na makatawo. Pigiling ko, bako na makatawo yan. Tabi sa kalagnin daw. Sa demonyo na yan. Biyagi mo nila. Kaya iyan po, nagpupuan po iyan sa lambang saro sa Satuya. Nasa Satuya po ang bago pa po magkaigo po ki power ang sarong politiko, kita ang inot na igwang power para bumoto, para botohan kung sisay po ang nahiling tang maray asin mag-iisip kang Satuya pong welfare. Oni pa di may apot po digdi. Engineer Mon, paano po namin malalaman kung ang isang leader ay tunay na may malasakit at hindi lang nagpapakita nito? Ang mga apot na yan, midbidinin doon ang tao. Sisay siya, ano ang sayang pagtubod? Ang sa mahiling mo man, ang iba man ang pigataram sa pigagibo. Marayon sa ampang, pero sa gibo, iba man, garo kumbaga kitang mga natural na Kristiyano. Masirimbra pagabot dyan sa Simarayon. Mahiling so nag-utang, Isus ngaya. Umuwi na naman ngaya. O, Kristiyano ka lamang. Dahil mo nahiling so, sa Diyos duman sa nag-utang sa'yo. Mahiling ta pagkatawa. Kung talagang siring ka. Kaya, punon ta sa dirita. Kung kita, sinserong tao, mahiling ta, papasabgan kita kung anong taong ini, ano ini. Ta kung kita mismo ani, bako man sa ako, napagkusgaon man ako, paano ko man mahilingan marin ang tao? Ako nga niyo man. Mahiling ko. So kapareyo ko na, kumbaga ako sabo man ako sa maba. Yun sa nanggaya ko. Ayan, thank you very much po, Engineer Mon, sa pag-ibo po sa kuya ngayon na hapon, sa Usapang Pamilya, sa pong pinagururunan ngunyan. Salamat po sa mga naghinanyog kasi naghihiling po sa tuyang DCGB News online page. Kami po sa indong mga nakaibahan. Kaibahan ko po si Engineer Mon Orticio po sa mga katekista Misanio Catechumenal Way. Asin sa technical po, kaibahan po si Sir Nems Flora, asin si Sir Jerome Nico Martinez. Ako man po si Bert Nunez. Ayan, bago po kita final word pa de. Para sa sana, no? Para sa ini siguro Bert, sana ba ko yan ultimo niya itong pag-uron-uron manulig dita, alawig na istorya ang kapobrehan kong Pilipinas na dapat solusyonan. Siring man, dubliyon ko giraray, no? Para maatid-atid niya to kung maray ang sa tuyang disposition ang siring man kapwa niya to sa pagpili ng kandidato. Primero, Diyos mo na bago ang gabos. Tayo dyan, maabot sa tuya, ang maray na kaisipan. Asin, ituturo kita sa tamang dalan. Tuturo mo ang kaya sa tamang espiritu. Magtubod kita. Ang Diyos dahil nagpapasudya ang pagtubod sa iya. Salamat po. Salamat pa din. Thank you so much, Engineer Mon.
Ini po si Bert na nagsasabing sa bawat usapang pamilya, may panibagong pag-asa. Tutok lang po sa DCGB as inabangan ang masunod na programa. Salamat po. Sa indong nadangog ang programang Usapang